Ang kambal na magkapatid. Noong unang panahon, sa isang nayon, may namuhay na isang magsasaka kasama ang kambal niyang anak, si Lina at Nancy. Mahal na mahal niya ang dalawa at madalas silang maglaro. Tinuturuan silang mag-aral at lahat ng uri ng mga bagay. Ang mga tao din sa nayon ay mahilig sa dalawang magalang at mabait na magkapatid. Ngunit, nang lumaki sila ng konti at naging mga 10 taong gulang na sila, mayroong nagbago. Hoy, Mari! Lumabas ka nga't maglaro! Natagpuan na namin ang isang buong bagong puno na may mga sariwang mansana sa kagubatan ngayon. Talaga? Naku, hindi ako pwede. Bakit hindi? Hindi ako papayagan ni Inay. Hindi pupunta kahit saan si Marie. Lina at Nancy, lumalaki na kayong pareho. Dapat niyong ihinto ang kalokohan ng pakikipaglaro sa mga lalaki. Ang mga bata ay dapat na mukhang maganda at matutong magluto at maglinis. Hindi naglalaro sa kagubat at marumihan. Ano po? Pero... Hindi niyo ito kasalanan. Kailangan ko makausap ang inyong ama. Naglakad sina Nancy at Lina ng malungkot at nalilito. Nagpunta sila sa bahay ng ibang kaibigan. Kamusta, Ginang Jacob? Kumusta mga iha? Napagawi kayo rito, bakit? Itatanong po sana namin kung gustong sumama ni Sally mamasyal sa kagubatan. Hindi. Sinimulan kong turuan siyang manahi at magganchilyo. Pwede ko ring ituro sa'yo kung gusto mo. Kailangan mong malaman ang mga kapaki-pakinabang na bagay kaysa maglaro sa gubat. Lumalaki na kayo ngayon at ang mga batang babae ay dapat magmukhang maganda at matutong manahi at magganchilyo. Narinig yun ni Nancy at Lina at malungkot na naglakad palayo. Ano nang nangyayari? Bakit biglang lahat ng mga kaibigan natin hindi pinapayagang maglaro? Tingnan mo sila! Yung mga batang lalaki pwedeng maglaro, bakit tayo hindi? Lina! Nancy! Gusto niyo umakyat sa mga puno sa gubat? Hindi siguro ngayon, Steven. Mamaya na lang. Hindi mahintay ni Nancy at Lina na makita ang kanilang ama. At tanungin siya kung bakit biglang ang kanilang mga kaibigan na batang babae ay bawal maglaro. Tatay! Ang dalawa kong anghel. Kamusta ang araw ninyo? Handa na ang hapunan kaagad? Salamat mga anak. Bakit hindi masigla at madaldal ang mga anghel ko tulad ng dati? Anong problema? Tatay, bakit ang mga batang babae ay dapat magmukhang maganda, magluto at maglinis? O manahi at magganchilyo? Sinong nagsabi sa inyo nito? Kanina po na lumabas kami para yayaan yung mga kaibigan namin sumama sa gubat. Sinabi ni Nancy at Lina sa kanilang ama ang lahat ng nangyari nung umagang yun. Si Jonathan ay nagulat. Bakit ang mga lalaki pwedeng maglaro, kami hindi? Kayang gawin ng babae lahat ng ginagawa ng lalaki, mga mahal ko. Totoo na walang pagkakaiba. Pero bakit? Bakit ang mga babae lang ang kailangan matuto magluto? Teka, marunong din naman ako magluto, hindi ba? At hindi ako babae. Lahat ay kailangan matuto ng pagluluto, paglilinis at pagtatahi at kahit anong kasanayang mapakikinabangan. Hindi ito tungkol sa babae o lalaki. Pwedeng matuto ang mga babae ng kahit ano? Kahit ano. Kahit pangangabayo? Kahit ang pangangabayo. Gusto niyo bang matutunan? Aba! Kaya nagsimula agad si Jonathan na turuan ng mga batang mga bayo. Di naglaon, mabilis silang natuto. Pero ang mga tao sa nayon ay hindi gustong nakikita ang mga babaeng nangangabayo. Kailangan patigilin mo ng pareho ang mga anak mo. Tumigil saan? Ginagawa nila ang mga gawaing panlalaki. Hindi tama para sa kanilang mga bayo at umakyat ng mga puno. Kailangan matuto sila magluto, maglinis, manahi at magbantay ng kanilang tahanan. Magagawa ng mga anak ko ang kahit na anong napagpasyahan nilang gawin. Di nakakalamang ang lalaki sa kanila. Wala namang kahit sinong nasasaktan o inaagrabyado ang mga anak ko at hindi ko sila pipigilan. Talaga? Ang mga babae ba'y pwedeng magtrabaho, Jonathan? Sabihin mo nga. Bakit hindi? Ito ang bala kong ituro sa kanila habang sila ay lumalaki upang matuto sa buhay. Hindi ko lang ituturo sa kanila kung paano ako nagsasaka sa aking bukid. Bagkus ay tutulungan din nila ako pareho na itinda ito sa merkado. Mga babaeng nagnenegosyo? Yan ay kahangalan!
Kung ipipilit mo, Jonathan, ikinalulungkot kong sabihin na ibo-boycott ka namin at ang iyong pamilya paalis ng nayon na ito. Mag-isip-isip ka. Wala kaming ginagawang masama ng mga anak ko, punong nayon. Sa katunayan, hinihikayat ko kayong lahat na bigyan ng kalayaan ang inyong mga anak na babaeng matutunan ang gusto nila. Bakit kailangang umasa ng babae sa lalaki? Kaya ng babaeng magnegosyo at ang mga lalaki kayang magluto at magbantay ng mga bahay nila. Hindi alam ni Jonathan ang mga sinasabi niya, di ba? Mga babaeng nagne-negosyo. At lalaking nagluluto? Kung gayon, kung ito ang iyong gusto, ikaw at ang iyong mga anak ay pinagbabawalang makilahok sa lahat ng aming pagdaraos dito sa nayon. Masusunod, punong nayon. Ngunit balang araw, makikita mo na tama ang aking sinasabi. Di nagtagal, may naganap na paligsahan sa kanilang nayon. May mga batang lalaki mula sa 20 iba pang nayon ang sasali. Ang buong nayon ay abala sa paghahanda. Ngunit si Jonathan at ang kanyang kambal ay binawalang tumulong sa kahit anong preparasyon dito. Si Ministro Roland mismo ay pupunta sa panimulang seremonya. Paghandaan natin ito ng husto upang maging maganda ito. Gusto ko makita ang mga paligsahan, pero bawal tayo doon. Hindi kayo pwede sa laruan, ngunit pwede kayong manood nito sa labas at makita ito mula sa pinakamataas na tuktok ng ating nayon. Oo nga! At dumating na ang araw ng paligsahan. Umakyat si Lina at Nancy sa isang puno kung saan mas mataas ito sa mga upuan. At nakita nila ang buong nayon mula dito. Nakita nila si Ministro Roland na kasama ang anak niya na lalahok din sa takbuhan. Habang nanunood ang lahat sa paligsahan, si Thunder, ang lokal na sanggano, ay dinakip ang anak ng ministro. At ngayon, nandito ang mga atletang galing ng Sandhurst. Bumaba kayo at magmarcha sa harap ng ministro. Nancy! Ano yun? Bakit ang karwaheng yun ay pabalayo at mabilis ang takbo nito? At hindi patungo sa paligsahan? Kakaiba ito. Sabihin ba natin sa punong nayon? Sinong makikinig sa atin, Nancy? Isa pa, magtatagal lang tayo. Tapos makakalayo na ang karwahe. Di natin alam kung saan pupunta. Tara, sundan natin! Kaya ang kambal ay sumakay sa kanilang mga kabayo at sinundan ng karwahe. Huminto ang karwahe sa loob ng kagubatan, sa isang kuweba. Nagtago ang magkapatid sa likod ng puno at nagmatsyag. Hindi ba anak ni Ministro Roland yon? Oo! Parang dinakip nila siya! Kailangan nating sabihin sa mga kanayon. Lina, bumalik ka at sabihin kay tatay at sa punong nayon habang binabantayan ko ang kuweba mula dito. Ayos ka lang ba? Aakitin ko ang punong ito at magtatago ako sa mga sanga. Bumalik ka na at isama mo ang mga kabayo. Mag-iingat ka. Bumalik agad si Lina sa nayon at sinabi sa punong nayon ang lahat. Ngunit hindi siya nakikinig. Ikaw at ang iyong kapatid ay pinagbawal ko na pumarito, hindi ba? Ngunit may napaka-importanting bagay po akong kailangang sabihin sa inyo. Lumayas ka, bata! Nang hindi nakinig ang punong nayon sa kanya, tumakbo si Lina kaagad kay Ministro Roland at sinabi sa kanya ang lahat. Nagmadali ang ministro at ang mga kanayon sa liblib na kagubatan kasama si Lina. At sinabi ni Nancy ang mga huling nakita niya doon. Nasa loob po ng kuweba ang anak niyo at nagsasampa sila sa mga kariton. Sa tingin ko po ay aalis na sila. Ay nako, hindi pwede. Ang mga gwardya at kanayon ay sumugod sa kuweba. Hinuli ang mga sanggano upang ikulong at sagipin ang anak ni Ministro Roland. Ang husay talaga ng mga anghel ko. Ligtas ang aking anak dahil sa tulong ng iyong kambal, Jonathan. Punong nayon, mabutit mayroon kang mga babae sa nayon mong mabait at malayang mag-isip. Hindi po ako, Ministro. Si Jonathan po at ang kambal ang nagturo ng mahalagang aral sa ating lahat. Jonathan, tama ka. Kayang gawin ng mga babae ang kaya ng mga lalaki at nararapat silang pahintulutang gawin ito. Papababae o lalaki, walang mas mahina o mas malakas sa isa't isa. Magagawa ng pareho ang kahit ano. Kayang magluto ng lalaki at kayang mga bayo ng babae.
at marami pang iba hanggang sa ito'y kanilang napakikinabangan.